Even your own money costs money. It will be good to stick to your own bank's ATM whenever you need to withdraw money. Or better pa nga if you can switch to a bank with no fees pa. Alam mo ba na pag kumukuha ka ng pera using another bank ay may interbanking charges na tinatawag ito? Hi, this is June Fernando from Ramfer Financials. Welcome back to our channel mga ka-RFF. Sa araw na ito, pag-usapan naman natin ang everyday silent killers na expenses and habits that secretly drain our finances. Magandang malaman natin ito because the awareness of these can help keep our financial state healthy and stress-free. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Pag-usapan na natin ang top 5 wallet killers sa panahon ngayon. Number 1, GCash fees. Do you know that as of latest ay mayroon ng 94 million GCash users in the Philippines? At kung wala ka pa ng GCash account ngayon, parang maka-question ka pa kung taga saang planeta ka ba. GCash is the Philippines' leading mobile wallet, transforming a smartphone into a virtual wallet for secure and convenient transactions like sending money, paying bills, buying load, investing, shopping online, and more. Talagang ang GCash has it all. Ang biro nga ng iba, di ba? Hindi na daw dog ang man's best friend ngayon, kundi GCash na. Kaya naman, sa mga panahong down ng kanilang system, ay hindi ba parang kulang na rin ang araw mo? At yan ang patunay na sobra na talaga tayong dependent sa GCash ngayon. Kasi aminin man natin o hindi, it really makes modern living so easy. Sad thing though, because also of the dependence to the app, sometimes or many times nagiging mas magastos na din tayo. Halimbawa, tipong may mga araw na kailangan ng pera ng pamilya mo at pwede ka pa namang pumunta sa bangko para magpadala nito. Pero dahil tinatamad ka ng maglakad, i-GCash mo na lang sa kanila. Imagine that every time you use GCash in sending money to a non-BPI bank account, ay magbabayad ka na ng 15 pesos or for your other transactions like pag nag-cash in ka ay may charge din ito. Isipin mo na lang how many times a day, a week, a month nating gagawin ito. We normally ignore these seemingly small expenses, di ba? But remember, kung madalas mong gawin ang mga ito, ay madali rin itong magpa-pile up at lumaki. So watch out for these din naman. The next one is number 2, which is, tara, coffee tayo habit. Wala namang masama sa pag-inom ng kape, miski pa branded coffee yan. Lalong di naman masama kung afford mo naman ito, di ba? Pero kung ikaw ay struggling financially or nagsisimula pa lamang kumita ng pera, ito yung mga di mo napapansin na mga maliliit na bagay na pag nag-build up nakakabutas din talaga ng ating mga bulsa. Kung minsan-minsan ay okay lang naman, pero kung di ka aware na araw-araw ay naglalaan ka na talaga ng oras para magyaya sa kaopisina at bumili ng mga kape sa mga sikat na coffee shops, ay malaki na rin ang impact nito sa pitaka mo. Baka magandang tumingin-tingin ka din sa grocery dahil marami din naman diyang kape na di mahal pero masarap na din naman. Di ba nga yung iba pa sugar-free na at wag ka ha, stevia na din ang gamit nila. Samantalang ang iba may chia seeds pa nga, kaya nakakapayat pa. So, di naman talaga kailangan gumastos pa ng 150 pesos per cup para palaging masatisfy lamang ang coffee cravings natin. Let's practice delayed gratification, ika nga. Sacrifice a bit now so you can enjoy more later. Moving on, the next one is number 3, which is online deliveries. Talk about convenience. Ito ang isa pang silent wallet ninja. Nakakalungkot nga na dahil nakasanayan na din natin ito, ay di na din natin napapansin ang mga additional charges na binabayaran natin mula rito.
okay lang naman din kung wala kang means at talaga namang need mo mag-order online. Pero kung madalas at palagi mo na itong ginagawa, miski may iba ka namang options, ang na-enjoy nating convenience mula rito means you're also already paying for your own laziness. Isipin mo, on the average, 60 pesos ang delivery fee. Iba pa ang platform fee, small order fee, at pati na din ang tip mo kay Kuya Rider kung biglang natuwa ka sa serbisyo niya. And these additional expenses don't stop here, ha? Aware din ba kayo na malaki din ang patong sa original price ng mga pagkain kung o-orderin mo ito online versus dropping by the store yourself? Kaya naman, think about it din at isama mo na din ang mga bagay na ganito when you track your expenses upang mamamanage mo din at makagawa ka na din ng adjustments patungkol dito. And the next one is number 4, which is subscriptions. Sa panahon ngayon, napakadami na talagang pwede nating enjoyin sa buhay. At kasama na nga dyan ang pagkakaroon ng mga subscriptions katulad na lamang ng Netflix, ng YouTube, ng Spotify, cable, Canva, at marami pang iba. You could just imagine paying for these on the average 2,000 monthly. That's 24,000 pesos per year, ha? Abay, halaga na rin ito ng isang HMO or life insurance coverage na pwede nang makasecure ng future ng buong pamilya. But then again, there's nothing wrong naman in having all of these things, especially when you need these at work, if it fits your budget, and if you were already able to set aside money for your own emergencies at iba pang mga needs. However, come to think of it rin naman, ang karamihan kasi sa mga ito ay makukonsidera mo ng luho o yung mga bagay ba na pwede ka pa namang mabuhay miski wala ka ng mga ito. Kaya naman, baka pwede mo ding i-assess ang sarili mo para mabawasan ito nang magkaroon ka ng funds pangdagdag naman sa savings and sa investments mo or sa mga iba pang mga mas mahalagang bagay sa buhay mo. At anong malay mo, ang perang matitipid mo dito can already be an amount that you can use as down payment for your dream house or condo. And so last but not the least is number 5, which is ATM withdrawal. Yes, sabi nga nila, even your own money costs money. It will be good to stick to your own bank's ATM whenever you need to withdraw money. Or better pa nga if you can switch to a bank with no fees pa. Alam mo ba na pag kumukuha ka ng pera using another bank ay may interbanking charges na tinatawag ito? At aware ka din ba na iba't iba din ang charges kada bangko? Others will charge you 16 pesos or some 18 pesos per transaction, pero yung iba ay wala. Kadalasan, habang mas malaki at mas sikat ang mga bangko, ay mas mahal din po ang charges o fees nila. Kaya naman, maganda ding miski sa mga ganitong pagkakataon, ay maging mapanuri din tayo. Piliin ninyo ang pagkukunan ninyo ng pera kung hindi available ang bank ATM ninyo. All told, while it is good to control these wallet killers, it is also as important that we get to balance both. Meaning, we have to be able to calibrate our income, manage our cash flow, investments, and expenses, so we also don't deprive ourselves of the life that we deserve din naman. And we can still enjoy now, but also enjoy later. So there you have it. Sana po ay may natutunan tayo sa simpleng video na ito. If you have friends or relatives who might be interested in these kinds of contents, we hope you can share this video with them. And for those who haven't pa din po, kindly like, subscribe to our social media accounts in YouTube, TikTok, Facebook, and Instagram
para mas lumaki pa po ang ating community. Dahil habang lumalaki po ang ating ka-RFF community, that also means ay mas marami rin po tayong taong pwede pang matulungan. Muli po, this has been Jung Fernando saying thank you so much for watching and for the continued support. And we'll see you in our next video. Stay safe and God bless, mga ka-RFF!